May 20 million na sana ako mga boss, kaso naging bato pa. Ito yung kwento mga boss tungkol sa pangyayari dati mga boss wherein meron akong isang bagay na tinanggihan dahil lang sa hindi siya pasok sa requirements namin. So for today's topic mga boss, pag-uusapan natin bakit minsan merong mga bagay mga boss or opportunities sa paligid natin, sa negosyo natin, or sa buhay natin mga boss no na hindi natin pwedeng sunggaban. Ito mga boss no, bilang isang negosyante mga boss, it's very normal sa atin mga boss na lapitin talaga tayo ng mga opportunities. Ang daming mga tao na lumalapit sa atin mga boss. Minsan no, humihingi sila ng atensyon, minsan humihingi sila ng pabor dahil meron silang makukuha sa atin. And minsan mga boss no, yung mga opportunities ay nakakalat lang talaga sa paligid natin. And minsan, it's very tempting bilang isang negosyante. And even ako mga boss, ay naranasan ko rin yan. Kung ngayon lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer business owner and more than 6 years na po kami sa industry and right now mga boss ay nagsishare po ako ng mga kapalpakan ko po and mga wisdom ko sa pagninegosyo. So, ito po yung kwento mga boss. Dati, mga 2022 mga boss, meron po kaming isang kliyente mga boss na medyo matagal na naming kliyente. Noong una mga boss, yung ino-order niya is mga laptop, ganon. Pakunti-kunti lang muna, umorder siya sa amin ng laptop. And then, the next month, umorder siya sa amin ng mga printers, umorder siya sa amin ng mga computers, ganon. And siguro mga fourth month siya umorder sa amin. Meron siyang na-share sa amin na isang opportunity na nakakatindig balahibo. Okay? Merong isang araw mga boss na merong tumawag sa akin. Isang kaibigan ko kasi mostly sa mga clients namin is kaklose ko talaga dati. And ako kasi dati yung personal na nagtatransact sa kanila. Isang araw mga boss, merong tumawag sa akin mga boss. So ako during that time is nagkakape lang ako talaga. So habang tinitimpla ko po yung kape ko mga boss, nagring po yung cellphone ko mga boss. So syempre sinagot ko. This is Roji from Blue Arm Computers. Sino po to? Sabi ko ganun. So merong sumagot mga boss and medyo familiar yung boses niya. Sabi ko sa kanya, "Uy, ikaw pala yan, sir. Uy, kumusta, sir? Anong balita?" Ganon. So, usap-usap kami and then dumating po sa punto mga boss na meron siyang na-share sa amin na isang opportunity. Napakalaking opportunity. Okay? So, magandang problema siya kasi opportunity yan, di ba? Ito, closed, ano na to, closed deal na to kasi matagal na kliyente ko na to eh. And kaibigan ko na rin. So, ibibigay niya talaga sa amin yung transaction na yon. Ngayon, ang problema mga boss, pagkarinig ko kung magkano yung transaction na yun mga boss, nagkakahalaga lang naman ng 20 million plus na transaction. So, syempre ako, parang halo-halo yung ano ko eh, halo-halo yung na-feel ko during that time. Para akong, alam mo yun, parang kiniliti ka, parang masakit yung tiyan mo, parang ganun, parang natatae ka. Dahil, dahil sa akin personally mga boss never pa ako nakatransact na ganon kalaking transaction mga boss na one time transaction lang. Okay? And knowing mga boss nakakilala ko yung kliyente ko and super close kami no. So malaki yung chance, siguro mga 95% makukuha ko talaga yung transaction. So ayun lang, ang problema lang doon mga boss is kinakabahan ako. Kinakabahan ako dahil sobrang laki yung transaction. First time yun na mangyari sa amin. At pangatlo mga boss, wala po akong kapital para ma-serve ko yun. 'Di ba? So kung ikaw mga boss, tatanungin kita,
ano yung gagawin mo kung meron kang transaction na ganun. Sureball yun ha, sureball. Ngayon ang problema mga boss, ang nangyari dito mga boss, reseller namin 'to. Ngayon, ang kliyente niya mga boss is government. 'Di ba? Alam naman natin mga boss na kapag government 'yan, naku, marami na akong narinig na mga usap-usapan mga boss no, mga balita na and then sa mga kakilala ko rin na merong mga negosyo na nagsara dahil sa hindi sila nabayaran sa government, sa government client. Ito hindi ko naman siya nilalahat, pero ganun yung pagkaintindi ko. And ngayon nga, parang meron akong trauma talaga kapag government yung clients. Kasi na-try na rin namin na lalagpas talaga sila sa ano namin, sa napag-usapan namin na terms. So, yun lang yung ano yun lang yung pinaka problema Pero in terms o kung makukuha ko ba yung deal or hindi. Nako, 100% po makukuha ko yun kasi yung reseller namin na yun mga bosses, medyo matagal na namin nakakilala. Ngayon, so syempre ako humanap ako ng paraan. Humanap ako ng investor, private investor humanap ako ng private investor na siyang magfi-finance noon kasi imagine mo 20 million, ang laki noon. Ito lang kasi yung iniintindi ko mga boss. Isang bisis lang na magkakamali ako or isang bisis lang na meron akong kliyente na tumalbog yung cheque, wala. Ano kami, apektado kami or worst, malulugi kami. Okay, ganun po yun, ganun siya ka-crucial sa akin and sobrang laking desisyon na kailangan kong gawin during that time. So, ayun, syempre kami, nag-usap kami ni Michelle, yung partner ko. Pwede ko siyang sunggaban. Pero on the other side, yung subconscious mind ko naman, no, nagsasabi sa akin, huwag kang pumasok dyan kasi government client yan. So, ganun lang yung pinaka-problema talaga mga boss. And, ano siya, to cut the story short mga boss, dumating kami sa isang desisyon na, kumbaga, inuna ko yung kapakanan ng mga tao ko. Inuna ko kung ano yung sa tingin ko na tama para sa akin during that time. Kasi during that time, sakto lang talaga kami and hindi ko siya afford. Okay? So, ganun siya. Tinry ko yung maghanap ng private investor pero wala talaga Tinry ko rin sa bangko pero ang problema kasi sa bangko meron din yung interest. So, parang na siya. Hindi pwede. Okay? Doon sa private investor, dalawa yung kinausap ko pero hindi siya nag-materialize So, ayun, sabi ko sa sarili ko, okay, it's time to decide. And yung napag-decide namin, yung na-decide ko dati is, hindi namin yung tatanggapin. No? Sayang siya kasi sobrang laki na transaction. But then, at the end of the day, importante sa akin yung stability ng company namin. And importante sa akin yung mga tao na umaasa sa amin. Okay? Kasi isang beses ka lang na magkamali, wala. Lugi talaga yung company mo. So, yun yung yun yung isa sa pinakamalaki kong transaction sana and hindi siya natuloy. So, ayun lang mga boss. Since then mga boss no, after ko yung na-try is every time na merong ganong klaseng transaction, parang masasabi ko, ito ka na naman. Hindi pa nga kita afford Okay? So, parang automatic na siya. Meron na siyang signal sa brain ko na pag ganitong amount, wag muna kasi hindi pa kaya natin. Tsaka na lang kapag meron na tayong sapat na pondo. Ganun palagi yung respond ng utak ko. Sayang siya no, 'di ba? Though siya, positive problem siya, pero at the end of the day, mas gugustuhin ko pa na kumuha ng mga konti-konti lang muna mga maliliit na transaction. At least doon, kaya ko pang laruin yung cash flow namin. Whereas doon sa kabila, especially kapag government yung clients, nako mahirap yun. Unless kung magka-cash sila or
at least magbabayad sila maybe 50% first, 'di ba? So pwede naman 'yun. Pero pag government kasi iba yung laro doon. So sa topic natin mga boss, bakit hindi mo pwedeng sunggaban lahat ng opportunity na nasa harapan mo? Okay, so bibigyan kita ng tatlong rason. The founders, 3 reasons bakit hindi mo pwedeng sunggaban yung mga opportunity no na bigla-bigla na lang sumusulpot sa harapan mo. Okay, kapag hindi ka pa sure, ito yung rason bakit hindi mo yan pwedeng gawin. Okay, I'll be quick lang mga boss. Number one reason bakit hindi mo yan pwedeng sunggaban is peace of mind. Okay? So, para sa akin mga boss, sa tanda ko na sa pagninegosyo, importante pa rin sa akin yung peace of mind, no? Every time na meron akong katransact, importante sa akin na sure ball yung katransact ko. Importante sa akin na wala siyang problema after sa transaction namin. So, doon muna ako sa sure win kasi mahirap yung mahirap yung nakipagsapalaran ka at ang daming tao na nakasalalay sa'yo. Okay? So, pangalawang rason mga boss, bakit hindi mo yan pwedeng sunggaban? Especially no, kapag yung mga opportunity is, bigla-bigla siyang dumadating. Okay? Pangalawang rason mga boss is, you should protect your focus. So, naniniwala talaga ako mga boss na sa pagninegosyo mga boss, panalo talaga yung negosyante na grabe yung focus niya sa negosyo niya. Okay, kapag marami kang opportunity na kinukuha, especially doon sa mga negosyo or merong mga opportunity na segue or malayo sa existing mong negosyo, yun, malaki yung chance na magkakaproblema ka dyan. Kasi, mawawalan ka ng focus kasi doon, maglalaan ka ng oras doon and then, since na bago yun sa'yo, so malaki yung chance na makakaproblema ka. So, pangatlong rason mga boss, bakit hindi mo yan pwedeng sunggaban, especially yung mga opportunity na bigla-bigla na lang dumadating sa'yo. So, pangatlong rason is, you should protect your direction. So, ayun mga boss, no? Especially tayo bilang isang negosyante mga boss, sobrang importante sa atin yung direction ng negosyo natin. Ngayon, kapag alam mo na kung saan ka napapunta. Ngayon, kapag merong sumusulpot na magandang opportunity, nababaling yung focus mo doon, di ba? So, ngayon, instead na yung funds mo or yung capital mo is nakalaan na doon sa pinaka-goal nyo talaga, since na nasilaw ka sa opportunity dyan, sa kabila, kasi nakita mo na magandang opportunity, yun lang, baka makakaproblema ka dyan. So, be careful dyan. You should study first bago mo yan sunggaban. Kasi, yun nga, nagpapatakbo ka na ng negosyo ngayon and hindi pwedeng pabara-bara kang magnegosyo. So, before you decide, dapat studyhan mo yan. So, bakit ko nga pala ito sinishare sa inyo ngayon mga boss? So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss. Dahil naniniwala po ako mga boss na sobrang importante talaga yung salitang focus. Focus sa negosyo natin. Bakit? Kasi kapag nadala tayo sa mga opportunities kuno na bigla-biglang sumusulpot sa harapan natin. So, mag-ingat ka diyan mga boss kasi malaki yung chance na maubos yung oras mo diyan, maubos yung resources mo at baka apektado yung negosyo mo diyan kasi nag-iba yung nag-iba yung direction mo. Okay? So kaya ganun siya ka-importante na before ka pumasok diyan, pag-aralan mo muna. Ayos? So, ayun lang mga boss and invite pala kita mga boss na meron po tayong ginawang grupo. Pwede po kayong pumasok doon sa loob. So, pwede tayong mag-usap doon. Okay? And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!